Mga karos, good morning po. Kamusta po tayong lahat? Bali ito, welcome back po muli dito sa aming channel. May 28 po ngayon, araw po ng Martes. Nung Sabado ng hapon, nag-umpisa yung bagyo hanggang Linggo. Tapos nasundan pa ng Lunes. Bali ilan sa mga tropa kahapon, meron pong mga pasok. Yung ilan naman po wala. Bali ito, kakamustahin po natin yung mga project natin after po nung ilang araw na bagyo. So kalat-kalat po yung deployment natin. Meron tayong ginagawa rito sa Phase 3 Lumina Homes, 3 project, tapos isa sa Phase 4. Yung mga nagtatanong sa akin, personal na nagme-message para dun sa project natin sa Phase 1, unti-unti ko lang po kinukumpleto yung mga kulang. Ayan, lista na po natin. Tapos bago mag-uwian, kukumpletuhin na lang po natin yung mga installation. Tapos meron na lang po siyang isang final na retouching at saka isang araw na general cleaning na lang. Then may turn over na natin sa client owner. Tapos yung Korean blinds, hinihintay na lang natin mula kay Sir Ricky. Bali, eto mga karos, samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng Martes. Enjoy watching po. Let's go! Ang una natin pupuntahan itong Phase 3. Ito yung pinakamalapit. Kahapon nga po pala, may mga nagpa-service din para magpa-check up po ng kanilang mga slab at saka ng mga bubong. Tsaka meron din po tayong mga binalikan din. Sa tindi po ng panahon na naranasan natin itong summer outing, wag po sana natin kalimutan na magpa-inspection. Sa mga may bahay din, mga subdivision, kapag busy, kahit ipa-check up nyo lang muna yung bubong. Yan, mahalaga yan. Para kapag dumating po ang tag-ulan, bagyo, ready tayo. Yan, sa mga naging kliyente namin dati, yan, pinapaalala ko kung hanggang nanonood pa po kayo dito sa aming channel, yan, magpa-check up po. Yan, hindi po natin yan always maipapaalala kasi marami rin po tayong ginagawa. Yung mga pinuntahan kasi namin kahapon, mga nakaraang mga kliyente na namin, mas maganda po talaga magpapa-check up kayo kasi yung mga nakita namin dun sa mga gutter, punong-puno ng dahon, punong-puno ng dumi. Kaya ayun, may mga pagkakataon na nag-overflow po yung mga unit, yung extension nila. Yung mga extension kasi rito sa mga subdivision, nasa loob po yung gutter, kaya talagang napaka-komplikado. Kaya pagka talagang nagkaroon ng problema, sa bahay nyo talaga lulusot sa loob. Hindi kagaya ng ibang mga bahay na nasa labas yung gutter. Yun sana maganda. Dito muna tayo. Ayan, good morning and good morning sa lahat ng ating client owner. Ayan, dito si Louie. Good morning, Louie. Good morning. Ayan, good morning po. Good morning sa ating mga client owner. Bali, dito inumpisa na po ni Louie ang pag-install ng tiles gamit ng 15 by 60. Ito po yun. Yan, dati nakapagkabit na po kami nito. Ginamit namin siya sa poste. Pero the best din siya para sa mga wall cladding. Wall cladding interior and exterior para sa design. So ito muna yung ginawa ni Louie rito. Bali, sininsil niya po muna lahat kasi napahiran po to ng masilya. Yan, para makapit po yung ating tiles. Then susunod na gagawin ni Louie dyan, rebukada muna. Every installation ng tiles rebukada. Tapos installation na. Yan. Ang katabi po nito is wall fluted panel. Dito banda. Wall fluted panel po siya. Disenyo to ni client owner, lahat yan ang gusto niya. Tapos dito meron akong ipapasinsil para pag nagpakabit siya ng internet ay hindi na po gagapang kung saan part ng wall. O dyan na po yun. Ito yung kanyang lutuan. Bali, nakabaon na po to rito sa ating kitchen counter. Okay na yan. Tapos dito naman, ayos yung clip nito. Bali, hindi po siya naipunan ng tubig. Yan, nakatiles na rin po to. May clean out na lang. So last retouching na lang po kami rito. Unahin lang namin yung loob. Yan, polycarbonate. Kailangan muna kasi mapinturahan po, mapaikutan din saka na yung polycarbonate. Tapos dito, good news, after po nung ilang araw na bagyo, wala naman pong tulo to. Dati dito lagi may mga problema. Lahat naman na sumar. Sumar siya.
Umangin ng malakas. Tapos lahat naman ng unit dito sa Lumina Homes, laging dito yung problema kapag may up and down na unit. Halos nandyan. Ayan, okay na rin. Testing naman natin, wala naman siyang leak, hindi rin nag-moist, at wala rin pong tulo. Lalo na kapag natapos namin yung ginawa namin dito. Kaya may last touch pa po kami dyan sa slab. Ayan si Kuya Dinto. Good morning po, Kuya. Good morning! Yan o. Ay, Kuya. Bali, masilya sa kornisa, no, Kuya, no? Sir. Yan, kung ano po yung nakita natin na nakaraan na pininturahan niya mga kornisa dyan, yan din yung kulay. Kukontinue na po yan dyan. So sa ngayon, halos kompleto naman tayo rito. Yan, halos kompleto. Bali, eto nga, hindi ko pa muna binibili yung tiles dito. Bali, baka mabili ko siya ngayong araw na to. Gawa ng, ito, maluwag-luwag na. Yan. Nagagamit na po kasi yung mga ibang materyales. Medyo maluwag-luwag na. Nakapagkabit ka na niyan, Wi, di ba? Dati, ayun si Louie. Kamusta naman yung level bar natin? Hindi ba sinusumpong? Level ba? Level? Sabog na. Sabog na. Parang wala sa gitna yung level bar. Pinutol mo. Mahaba kasi yan mga karosan. Dito yan, Wi, no? 60 nga. Pero nasa level pa rin. Yun, ayos. Yun ang importante. Minsan kasi dyan tayo talaga umaasa sa mga gamit. Yan o. Okay, dito naman tayo sa ating second project dito sa phase 3. Sa mga poste, ayan po yung update. Update din sa buhangin natin. Yan, marami pa. Yan, tapos meron na po tayong tambak uli rito kasi may mga tinibag tayo na walls dito. Okay, yung harapan nito, yan ang pinapa-priority natin na matapos yung mga plastering pati rito sa poste. Yan, magkukulang nga po pala tayo ng tiles kasi gusto ni client dito na medyo itaas pa natin ng konti. So gagawin pa namin dito isa 60 cm pa. So simula po dyan sa ending ng installation ng tiles, iaangat pa po namin ng 60 cm. Tapos sa taas, nung nakaraan, nung Sabado, nandyan po lahat ng ating mga metal paring at saka metal studs. Yan, nandyan po siya. Bali sa taas po, hindi pa po namin yan natatapos. Wala pa po siyang waterproofing, wala pa po siyang topping. Yung mga plastering, hindi pa halos tapos dahil priority muna natin to. Yan, biglaan yung bagyo, kaya inaasahan ko may may leak problem yan. Malamang. So, ipapa-priority natin yan. Yan ang second step natin sa mga susunod na araw. So naka-observe lang ako sa natin sa lagay ng panahon. Kung gaganda, pagka gumanda, yan ang anuhan po natin. Yan ang tututukan natin yung sa slab. Kasi alam naman natin mga tag-ulan na yung darating sa mga susunod na linggo para maobserbahan natin yung gawa natin. Okay, wall plastering dito sa bintana. Itong bintana wala na kaming standard na sinunod na sukat dito kasi ang framing niyang gawa sa aluminum sliding. Tapos nandito yung kanyang pintuan. Okay, bati tayo. Ayan, bati. May absent, so wala po si Kuya Richard. Tapos nagbawas muna tayo ng tao dito. So si Kuya Richard po ay absent ngayon. So ito, yun dyan may problema tayo dyan. Tapos may konting problema rin sa mga gilid. So madali naman na ayusin yan. Talagang nataon talaga na naunahan tayo ng bagyo. Kasi yung taas, pinapriority lang namin yan kapag kapag konti na lang po yung mga gagawin dito para bago siya. At hindi po siya bibita kasi sa sobrang init ng panahon, baka bumitak po yung ating topping ng flooring. So kasi yung topping ng flooring doon hindi naman na ganun kakapal, medyo manipis na. Tapos ito rin yung isang problema rito na hanggang ngayon hindi pa namin naayos. Ayan. Alright. May mga kasama natin. Ricky, good morning. Good morning. Saka si Chichi, good morning, Chi. Good morning, boss. Good morning. Okay, ito naman kaya medyo basa po dito. Wala naman pong tulo yung bubong natin. No, walang tulo, no? Malinis kasi nung nakaraan, pinatira na po natin yung bubong. Yan, kaya ito medyo basa. Dahil yung mga bintana. Siguro, Rick, pag umakyat kayo rito, tanggalin na natin to, mga dahon, para maisara yung bintana. Ito kasi hindi namin tinatanggal pa. Kaya siguro nung umulan pumasok. Okay naman, wala namang mababasa rito. Sa inyo mga gamit namin.
Okay, yung pinagmulan ng leak problem, ayun, yung mga poste kasi na yan, sa ibang mga project namin, pinuputol namin. Napagkasundoan kasi namin ni client dito na huwag putulin yung mga nakausling poste pa. Para pag dumating yung time, extensionan po itong ginawa natin na slab dito. Yan na, may splicing na. Ayan, kaya hindi po siya nadamay lahat sa plastering ngayon, no? So lahat may ano siya, may kulang sa plastering. Bali ang gagawin pa po kasi diyan, iano po natin yan, ira-rust converter natin yung mga nakausling bakal na 16mm, tapos i-epoxy primer natin, pipinturahan natin na epoxy primer. Bali nga kapag makapag-focus tayo rito at maganda-ganda na yung panahon, ipa-priority natin tong slab para matesting din yung gawa natin dito. So mangyayari rito, ipapa-plastering ko muna yung mga poste para maitago na yung mga bakal. Yan, pero yung mga nakausli, nandyan na po talaga yan. Tapos magkantak tayo rito ng topping. Then ang klibe ay nandun sa dulo, doon ang klibe niya. So pag tinapping natin to, maraming gagawin kasi rito. Lilinisin natin to, wawalisan, ibo-blower. Kapag nalinis, nawalisan, nas na-blower na, mag-ano tayo, mag-peplexiban. So yung waterproofing po natin to lahat. Yan, idadamay po natin tong bahagi na area na to. Ito yung dahilan kung bakit tumutulo yung part na yan. Yan dyan banda, idadamay natin yan. So waterproofing muna, tapos after ng waterproofing, topping. Yung topping natin may halong Sahara na yon. Tapos kinabukasan, pag pwede na po siya, iwa-waterproofing uli natin gamit po yung Flexiban ulit. So sa ngayon, hindi tayo pwedeng makipag-sapalaran dito. Ganyan ang panahon kasi masasayang yung materialis dyan. So kailangan natin yung weather ay maganda lang, katamtaman. Yung nakaraan kasi sobrang tindi ng init, kaya hindi pa natin to napapriority. So sa ngayon, ang assignment natin dito walang iba kundi lagyan to ng ating insulation. Insulation na natin na ginagamit, ito ng Shera board na Hardeflex. Yan na po yung gagamitin natin. Tapos pagka nalagyan na po nila ng insulation to, yan, pag natapos po nila, si Kuya Boy ay dito naman po pipwesto. Ito nga po pala yung dahilan kung bakit itong mga unit dito sa phase 3 ay sobrang bababa na ng kisame. Tingnan nyo, abutin ko to. Abot kamay. Di ba? Yan, yun ang dahilan kung bakit masyadong mababa yung kisame, kasi dyan tayo kumukuha ng level. Pero tayo, gagawa pa natin ng paraan yan para makapag-adjust. Adjust po yung sukat. So ito muna yung trabaho nila rito. Yan, break time muna. Break time! Okay, break time muna. Yan, tapos pinaluwag na po nila. Yung mga ibang gamit natin, bahagya lang po siyang nabasa, pero okay naman po yan. Yung Hardeflex, wala naman kasi dyan pag nabasa. Huwag lang siya totally mabababad. Yan na naman yung weather. Uy. Bali, inuna ko yung pagpunta rito sa phase 4. Meron pa tayong isang hindi napupuntahan doon, si Kuya Boy. Ay, si Marvin. Bin, good morning! Good morning! Yeah, ipagpapatuloy ni Marvin yung mga sinimulan niya dyan sa bubong no Sabado. Bali, good news nga pala, itong unit na to, wala naman po rin siyang wala naman po siyang problema. Kahit ilang araw po yung nagdaan na walang tigil na ulan, wala po siyang tulo. Bali, ang pinagagawa na lang po natin sa kanya dyan, yung yung repair and maintenance. Yung pinapa-apply na po natin ng epoxy primer and roof guard. Also pinapasilyado natin yung ibang yung ibang dugtungan tsaka text screw. Ayan, bali 4 silang gumagawa rito. Tapos mamaya pupunta ako ng all home. Ayan, bibiling ko na yung mga pin light nito para maliwanag na kahit yung mga pin light lang. Ayan. Ayan si Master Jojo, good morning. Good morning! Good morning. Sino pa nandito? Ayan, Bilo, good morning. Good morning! Si Adonis, good morning. Good morning! Mga 10:30, yung pin light, dadaling ka pag nagbukas yung all home. Okay, bali, na-check na rin lahat to ni Kuya Boy. May 5 pailaw pala tayo rito, 4 na pin light, isang center light. Yan. Yan yung mga pailaw. So nagkakabit po sila rito ng ceiling na. So pasado naman po tayo sa ulan. Then pasado na rin tayo sa mga electrical. Okay na.
Dito naman meron tayong center light, dalawang pin light dito. Dito naman isang center light at tatlong pin light. Tapos dito pa gusto nila pendant light yan, yung part na yan kasi may lamesa. Tapos si client owner nagpapadagdag po siya sa akin ng isang linya pa ng saksakan, medyo mataas. So banda dito yan, pwede naman ihabol. Yan, pwede naman natin ihabol kapag bago mag-tiles. Total naman meron tayong isang saksakan dyan, doon na natin yung kukunin, madali na lang yan. Sa mga nagpapagawa nga po pala sa amin, kapag nagpapadagdag ng trabaho, kapag simple lang naman, syempre binibigay na natin yan, diba? Pero syempre pag yung mga mahihirap talaga at kumakain ng ilang araw at isang buong araw, syempre may may karagdagan at napag-uusapan na. So sa amin, yung pagdadagdag lang ng isang binibigay na natin yan kay client, diba? Tapos sa toilet and bath, yan, may dala tayong exhaust fan. Pwede na po nilang pwede na nilang lagyan din ng kisame na yan. So bago tuluyan matapos yung kisame, nakaabang na yung sa linya ng exhaust. Tapos dito banda may header tayo kasi magkakaroon ng bar counter dito. Isang finishing carpentry ng bar counter. Tapos dito may abang pa tayo ng linya ng tubo, yung mga lagi namin ginagawa sa taas. Yan, may abang tayo para sa kable ng internet. So okay na yun sa aircon natin. Bali yung pangalawang aircon na ikakabit po dito kapag nagpa-install na lang po sila. So yung isang linya lang po natin nakatago po sa kisame, pero yung dito hindi na natin maitatago yan. Mangyayari dyan, automatic bubutas po sila dyan, sila sir dyan kapag nagkabit. Pero yung dun sa extension yan, naitago natin. So assignment natin dito, yung bubong, yan, pa-applyan na natin yan ng epoxy primer and roof guard. Bali bago pala magbagyo, naikot pala yan ni Marvin, nag-umpisa na siya mag-apply ng sealant. Pagkatapos ng kisame, tiling na to. Yung mga tile setter natin, pwede na po to. Pwede na malagyan ng tiles. After po ng installation ng tiles, siguraduhin lang kompleto yung mga request na saksakan, yung mga outlet. Then proceed na tayo para sa mga finishing carpentry. Yan, bali ang lang po natin dito, ang trabahong pang aluminum lang ay yung sliding door sa toilet and bathroom at saka dito sa screen door. Yan, wala nang iba, yun lang. Mamaya liliwanag na rito. Tsaka yung nga pala, wag natin kalimutan, yung overflow ng drain ng aircon. Yan dito. So may catch basin tayo dyan. Dyan na po yung pupunta, yung overflow ng patak ng tubig nang galing sa aircon. Tapos update din, buhangin natin yan, marami pa yan. Siguro sa nakikita ko hanggang matapos na yung installation ng tile siguro nito. Marvin. Marvin, malamig ba dyan? Malamig? Malamig dun. Kasi hindi naman masyadong tirik yung araw dahil sa ulap. Parang tag-ulan na nga talaga. Hindi na ganun kainit yung panahon natin. Ayun o. Pag ganitong oras, nasa 10:30 ng umaga, mainit na sa balat eh. Diba? Kung noong nakaraang mga buwan, nakikipagsapalaran tayo sa tuloy-tuloy na gawa dahil maganda yung panahon, pero sobrang init naman. Pero ngayon siguro sa mga susunod na buwan na paparating, makikipagsapalaran pa rin tayo sa panahon, pero tag-ulan na. Tag-ulan na, dito natin na may experience uli yung habang gumagawa tayo, lagi tayong basa sa ulan. Tapos minsan pautay-utay yung pasok, minsan walang pasok. Yan ang ating trabaho. Ganyan talaga bilang construction.
Ayun oh, mukhang nagbabadya na naman dun banda. Okay, mukhang may ikutan ko nga lahat pero aabutan tayo ng ulan. Maambon-ambon na. Nandito tayo sa phase 3 uli, sa third project natin. Babalik ako doon sa phase 4 kasi may mga ilan kailangan sila doon ng pagpunta natin. Nakagaya niyang welding machine at yung ibang mga gamit pa. Yan, nandito si Kuya Boy. Oh, ganito pala. Ayan, ganyan nga. Kuya Boy, good morning po. Morning, boss. Yan, bali nagdagdag si Kuya Boy dito na isang linya para sa street light. Tapos ito may asintada na rito. Yan na. Bali itong likod kasi na bahagi na yan, gagawin po nating TV console yan. Yan dito sa loob. Okay, kamustahin natin to. Yan, hindi naman nagbaha rito. Yung problema kasi nitong bubong dito is leak problem lang naman. So leak lang siya, hindi naman po talaga totally baha. Yan yung mga gamit natin dito. Yan, tapos isa sa mga tinitingnan namin ito kasi nabanggit ko na kanina. Yan, wala naman po, tuyo siya. Mukhang yung unang gumawa rito, inayos po yata yung part ng area na yan. Tapos dito wala rin pong tulo, wala siyang leak kasi naayos na namin po yung sa taas. Pinaayos ko nung Saturday. Yung mga problema sa tulo nito, ito. Yan o, kita naman. Yan siya, wala po siyang tulo. Ayan, naka double tapping po kasi itong slab. Pero pakikialaman pa rin po natin yan kapag bago tayo matapos dito. Papadoble natin, papaulit natin. Yan, bali pwede na magkabit ng PVC panel dito. Ibabalik na lang yung mga taklob dito ng Hardiflex, mga nabutas. Kaya ba ikaw na rin magbabalik ng nabutas? Doon sa taas? Ano ba yun, boss? Yung Hardiflex lang yan? Oo, Hardiflex lang. Sige, ano. Okay naman na yan eh, na-testing mo na lahat. Ulitin ko ulit. Oo, sige, para sigurado. Hardiflex lang bakit sa yan? Ano, PVC? PVC? Oo, pero kailangan muna natin kubera dali. Sige. Ayan, tapos dito, isa sa mga gagawin ni Kuya Boy, yung linya po ng water line at saka ng kitchen sink. So dito naman po nakalinya yan, tapos may catch basin dito banda. Yan lang muna yung ipapagawa po natin para sa mga susunod. Pwede na pong mag-asinta ng hollow blocks dito para sa lababo, tsaka makapagbuhos na din. Ayan, maabutan na tayo ng ulan, nag-uumpisa na po. Sana ambon lang. Okay na muna tayo rito. Yung mababasa yung welding machine. Kuha tayo sako. Ano pa? Tatakpan ko lang pero hindi na mamasin. Hindi na po kasi may PVC panel naman eh. Yan na. Kailangan ko ng sako. May sako kaya rito? Sako? Oo, isa lang. Sako na sila ito. Oo, mababasa yung welding machine. Kailangan yan sa ano. Ayun. Thank you pa kuya. Ayan, yan na ni Kuya Boy. Babalot na. Salamat. Bumalik tayo rito sa phase 3. Kaya Dindo, bigay ka na lang kay Louie. Paintbrush, kaya Dindo. Ayan, babalik tayo ng phase 4. Ayan na, ulan na. Ayan na, umaambon-ambon na. Ang hindi maganda rito sa electric bike, hindi mo talaga siya pwedeng isabak sa ulan. Nung nakaraan nga, sinabak ko sa ulan to, nabutan ako ng ulan, tumutunog na siya ng kusa. Nung natuyo na, gumanda yung panahon, uminit yun, nawala yung tunog. Kaya minsan lagi na lang tayo naka-owner. Sana hindi tayo abutan. Tara. Okay, nandito na ulit tayo. Ayan, bonus stage kay Marvin kasi ipipintura siya ng bubong, hindi masyadong mainit. Kanya lang, wag lang uulan. Ito nga pala, baka mapansin nyo, kinakalawang yung mga dugtungan ng ating mga tubular gate na ginawa rito. So pagka ganyan, huwag kayong mangamba kasi magagamot naman natin yan. So rust converter yan, kaya umalis tayo at bumalik dito. Yan, papahiran lang po ng rust converter yan.
Tapos sa basahan na malinis na tubig, yan babalik na po siya sa dati. So natural lang na magkakaganito to kasi galing sa welding, tapos galing din po sa pagga-grinding. Kaya mabilis po siyang kakalawangin. Yan, tapos ang isa sa mga assignment din namin dito, bali mamasilyahan na po to at saka a-applyan na ng epoxy primer. Yan. Yan, masilya AMV, meron na tayo dyan. Tapos ito, gagamitan na yan ng paintbrush, rust converter. Sa all home tayo. Yan, kasabay ng pagbili natin ng mga pin light doon. Yan, bibili na rin natin to. Kaya na to ng e-bike natin, 2 piraso. Yan po yung ginamit sa sa flooring ng ating project sa ginagawa ni Louie tsaka ni Kuya Dindo. Yung flooring ng toilet and bath, sa kitchen, tapos sa movable counter, ito na rin yung gagamitin natin. Tapos yung L bracket na ginamit po natin doon sa project phase 1, ito po yun. Yan, bili tayo ng 2 pa. Yan, 2 kasi yung sa taas ng automatic washing machine, 2 yung floating shelves. Yung isa yan sa mga kukumpletuhin natin. Tapos kulang tayo ng 1/8 bend or 45 degree elbow na didos sa ginagawa ngayon nila Master Jojo. Hindi natin? Hindi, okay na yan. Itiwala naman ako sa'yo. Hey, shoutout ka muna niyo. Nakabukas yan yung camera. Pabalik na ulit tayo rito sa phase 4. Yan, dala-dala ko na rin yung tiles na 2 piraso. Yan, medyo nakakangalay lang kasi nandito siya sa sa harapan ng aking e-bike. Kayang-kaya naman. Kaysa mag-owner tayo, 2 pirasong tiles na naman eh. Sana abutan ko pa yung tropa kasi 11:30 na po ng umaga. Magtatanghali na, magbe-break time na. Okay, dito na tayo. Papunit yung paper bag. Ayan. Yan, bali 2 malaking pin light. Puro tricolor po ito, mga binili natin para sa CR. Tapos ito yung sa mga kisan. Ito nga po pala yung tiles. Ayan, inabutan pa po natin sila rito. Ayan, nag-start na si Master Giorgio muna magbasilya rito. Tapos yun sa John, nandyan na yung rust converter. Nandyan na. Nakalimutan ko yung electrical tape. Nakalimutan ko, hindi ko nabili. Ayan, pagbalik na lang, dadaan na lang. Tapos ito nga po palang tiles, 2 to, pero naisama yung isa rito sa resibo. Yan, naisama. Yan, bali sa ibang phase po kasi yan, bali ang bili natin na isa niya nasa na lang 163 pesos. Bali 2 piraso po ito. Nga lang naisama rito yung isa. Kapag per unit kasi, per unit na ginagawa natin, dapat iba yung mga transaction niya. Yan lang. Ayan yung electrical tape, nakalimutan ko. Pagbalik na lang, magtatanghali na. Ayan, dito na po sila. Ayan. Ayan na yung para sa exhaust, yung butas na yan. Ayan si Marvin. Din ano na yan, Din? Rope guard na. Guard. Pull it up. So, mamaya papahira na po ng rust converter. Okay, balik trabaho tayo. Balik, kakatapos lang po natin na mananghalian. Nandito tayo sa phase 3. Ihatid lang po muna natin yung tiles. Ayan yung tiles, 2 piraso lang. Nakasama natin si Mrs. Ayan si Louie. Ganda ng driver. Siyempre. Baka naman. Okay, sige Bia. Yan, punta tayo ng Vista Mall. Magbabayad po pala kami ng mga bills. Yan, kuryente, tubig at saka ano pa yan? Bahay. Yeah, bahay. Ay. Yan, let's go. Yan, si Mrs. ang driver. Bayad Ayan mga karos, habang nasa biyahe tayo. Shoutout kay Sir Rogelio
Rogelio Buhat Jr. from North Caloocan. Yan, God bless po sa inyo, sir. Yan, binabati ko ng belated happy birthday si Carl ng Imos noong May 26 pa. Yan, God bless and more birthdays to come. Tsaka shoutout na rin kay Ma'am Alicia Ferrer Cortez at tsaka sa husband niya. Yan, shoutout po sa inyo, ma'am and sir. Sila yung nagpunta rito from Las Piñas noon. Nung gabi pumunta sila rito, bumisita tayo. Tapos congratulations ma'am, kasi natuloy kayo nila Master Batang sa project niyo dyan sa Las Piñas. Tapos shoutout na rin kay Ma'am Elisa May Espiritu. Yan, ngayon ko na lang po na bate. Yan, happy birthday po sa inyo ma'am. Ngayon paparating na May 30. Yan, God bless po sa inyo. Ingat palagi. From Bacoor, Cavite. Ayan yung driver natin. Magkano pa masahe niyan? Ano? Macdo? Kaya kailangan na natin magbayad ng ating mga responsibilidad. Yan, bayad muna tayo rito sa may Vista Mall lang. Sa pastry ulit tayo. Okay, yan yung ginagawa nila rito. Nag-install lang po sila ng parang pang-installation natin gamit itong cement board. Tapos ipapalinis natin yung mga gamit sa taas. Yan, para dun muna tayo mag-focus sa mga susunod na araw. Ito yung update dito sa ginagawa ni Louie. Oo, babalik daw sila dun sa ano, dun sa sa Imos. Inasikaso yung nailibing. Ito na pala yung ginagawa ni Kuya rito. Pwedeng do. Yun yung ginagawa ni Louie rito. Yan. Pagka ganyan po yung inabutan, kailangan talagang sinsilin talaga. Yan, tapos sa wall-fluted panel na nandito. Yan. Kaya mainit dun sa taas, sa pinipinturahan ni Kuya. Yung bintana kasi dun, pinapasara natin. Mga bintana dyan. Kasi maiwasan na makalimutan na kapag umulan, papasok po talaga yung tubig sa loob. Tsaka may mga finishing carpentry na kasi dito. Pero dito presko. Ajay na, presko. Sarap dito. Maganda pa rin yung mga ganito, no? Pwede ka may dirty kitchen mo na to. Dito ka magluto. Diba? Sa atin, sobrang init. Kaya nga eh. Ito maganda presko. Tapos pag gising mo, yan pa yung matatanaw mo, no? Yung ganito. Kala mo nasa bundok ka. Ganda. Basta safe lang yung safe lang yung mga pintuan, bintana, no? Yun ang mahalaga. Yan yung tinatapos ni Louie. Hindi siya banyo king ngayon, no? Pero tiles pa rin. Yun na. Accent yan? Wala accent. Na may kasamang wall-fluted panel. Tama lalagay mo, WPC? Dito sa gilid, 2 layer lang. Yung medyo malayo sa lutuan. Dito kasi ito na yung parang pinaka magiging TV area. So maglalagay ng TV wall bracket dyan balang araw. Saan na yung dining niya? Simple lang dito sa gitna. Yan na din. Pwede naman. Typical na pang lang talaga. Minimalist pwede. Minimalist lang. Pero maganda talaga kasi tagusan. Yun lang ang kinagandahan. Pwede nga dyan din. Dito no? Presko. Al fresco. Oo. O kaya dito sa harapan pag nagawa. Yan, maraming style. Depende sa may-ari.
Dapat ito ipapagawa na, kaso nga lang pinapauna lang muna nitong client itong interior. Yan, pag natapos naman po namin to, may magandang transformation. Sa ngayon, napakasimple pa rin. Sa daw ito mamaya, sabi ni kay Dindo. Tapos na. Ayan, nagdamit na tuloy si Kuya. Nagdamit na. Bali ito, sinigurado muna namin na wala siyang tulo. So wala naman po siyang tulo, walang moisture, maganda yung pagkakagawa dun sa taas. Kaya pwede na pong masilyan, tsaka pinturahan. Kaya kung bakit nakatiwangwang lang muna to, kasi iti-testing natin yan eh. Yan yung ginagawa ni Louie bago magkabit. Bali, kada isa yan. Oh. Yan, kada isa. Bakit binakbak tapos ngayon dinidiretso mo na naman? Diba? Kinikilig mo. Ba't ito binakbak tapos? Para kumapit. Para kumapit. Para kumapit. Ito kasi di kakapit yan ba? Yan yung tanong ni Mrs. Bakit? Alam mo, binakbak na. Hindi kasi ano yan, yung pader kasi na yan na masilyahan. Ayan ang makikita mo puti. Pero pag graph siya, pwede. Oo, yun pwede diretso na. So ang ginagawa niya, isa-isa kasi matutuyuan siya pagka nilahat niya yan eh. So ganun lang katrabaho. Ayan. Tapos saka ikakabit. Ayan. Para matibay. Matibay yung pagkakabit. Purong adhesive po yan mga karos. Wala pong halong simento. Pag sa wall, hindi po tayo naghahalo ng simento. Purong adhesive. Okay, bumalik tayo rito. Ayan na nga po. Bali, pinapakuha na po natin yung mga materyales natin dyan. Ito na yung mga nagawa nila rito. Yung mga siwang na nakikita natin dito, papaano natin yan? Papatapalan po natin lahat yan. Yan, pati rito. Lahat po yan, papatapalan natin. Kung ano lang naman po kasi yung madadat na natin sa turnover. Ayan, kagaya niyan. Laki niyan. Kung ano yung madadatnan na lang natin sa turnover, gagawa natin ng paraan para maayos natin. Kailangan po walang siwang, kasi pag may siwang po yan, pwedeng lusutan po ng insekto at saka daga. Para bago tayo magkisame, maayos na. Tapos dito, kinausap ko na yung electrician natin na si Kuya Boy. Kailangan na po natin ng materyales rito. Yan, materyales, bibili na po tayo. Junction, electrical tape. Yan naman lagi, paulit-ulit. Junction box, utility, wires. Ayan. Tapos ituturo ko rin yung mga location ng aircon para maabangan na rin. Yan, dito sa unit na to, magtatagal po yung electrician natin dito kasi buong bahay yan, wiringan niya. Medyo malaki-laki. Tapos yung pinalilinis na po natin, pag pumasok po si Kuya Richard, ipa-priority na po natin to. Yan, tututukan po natin to. Kasi ako lang din naman yung nakakaalam kung paano yung gagawin dito. Ayan. Okay na, nagpapack up na lang po sila rito. Yan, dumating nga pala yung aking delivery. Dadaling ko to sa clinic. Clinic nila, Doc. Bali, maliit lang po na lababo to na may faucet na. Kayo na bahala dyan ha? Sige. Final update na po tayo. Bali, nandito tayo sa phase 4. Ayan. Bali, mapapansin nyo rito. Yan, natanggal na po yung kalawang nito. Yan, ganyan po yung resulta niya. Yan, sa mga hinges. Yan, wala na. Bali, na-epoxyan na lang po nila to. Tapos i-applyan po ng polytop. Yan, pinapahid lang po siya, ganyan. Yan, papahid niya lang po. Pagka ano naman, pagka ang bakal ay nakahiga, kailangan hugasan ng tubig at saka punasan ng basahan. Pag ito naman po nakatayo, yan, okay na yan, kahit pahid lang. Yan ang resulta niya. Matatanggal lahat yan. Pahid mo sa mukha yan, bro. Pas mukha mo dito. Ipapahid sa mukha. So, full talaga puti. Yan ang resulta. Kaya mamumuti ka agad siya. Bumabalik sa dati. Babalik niya sa dati. Papatayin niya yung kalawang yan eh. Ito pa ano, Donis mga yan, ilalim. Huwag mong paligtasin yan. Diyan mag-isim Diyan mag-uumpisa yan eh.
Pati hinges. Ay, yung hinges sa taas pa. Bali back to back to. Yan, back to back. Yan, lahat po yan. Tapos pwede na po natin yan na pamasihan. Tapos epoxy. Yan, pinapa-priority ko rin po to. Para kahit na mag-ulan-ulan, po ay safe na. O nga pala, may gusto pala akong batiin si Marvin, no? Bin, birthday mo ba talaga kahapon? Kahapon. Ayan na, happy birthday. Thank you po. Oh, may iaabot na lang ako sa iyo, ha? Dahil kahapon ay bagyo. Nag-celebrate ka. Nag-celebrate ka. Mag-celebrate lang. Mamaya, maabutan na lang kita. Yan, happy birthday kay Marvin. Ilan taon ka na, Bin? Ilan taon ka na, Bin? 12? 18. Ayan, 18. Ibig sabihin pala, 17 lang to nung pinasok mo dito, ano, Donis? Hindi kaya tayo ma-labor niyan. Ito na, nandito naman na, 18 na siya. Okay na yan, no? Pwede na. Pasok na. Ayan, maliwanag na po rito. Yan po yung mga tinutukoy ko na ilaw. Mas liliwanag to kapag nakompleto namin. Yan, may center light. Tapos ano to, may pendant light dito. Yan, wala pa tayong materialis yan. Saka na po yan kasi ang kisame nito, puro hard deflex siya. So magpipintura, magbamasilya. Yan, matrabaho po to. Kaya hindi muna natin ilalagay yung mga materialis para sa mga center light tsaka sa pendant light. Sa toilet and bathroom, mas malaking pin light po yung nilagay ko. Bali, dalawa. Ayan, may exhaust fan na. Yan, maliwanag na po. Ayan, maliwanag naman po siya. Yan, dalawang ilaw. Yan, maliwanag na yan. Lalo na kapag napinturahan na ng puti yan at na-install na ng tiles. Yan, bali, 4 na pin light din dito sa pinaka-kwarto. Tapos meron siyang isang center light sa gitna. Alright, maliwanag na. Okay, okay. Yan, liwanag na kahit pa paano. Yan na lang yung naasikaso nila rito. Maya maya, pag-uwian, diretso kami ng Carissa 7 para ipagpatuloy po doon yung mga trabaho natin doon sa ginagawa nating clinic ni Doc. Yan, masilya na. Ito lang ang kaibahan kapag ang gate mo ay ganito. Ganito ang setup. Kasi matrabaho po itong ganitong klaseng gate. Tapos sa maintenance naman, mas ano siya, mas maintenance po siya kaysa po dun sa cladding. Mas madalas po siya i-maintenance. Kaya kailangan dito wala tayong palulusutin na siwang dito. Kasi yan ang magkukos kung bakit mabubulok tong bakal. Lalo na pag tubular. Yan lang naman pag bakal, yan malakas sa maintenance yan. Yan, tinatapos na lang ni Donis to. Palibalak sana namin bukas pagpasok, ganito pa rin po yung gagawin. Tapos yung niche, pwede natin ipabira kay Marvin bukas. Oo, yung drain sa loob. Habang tinitira niya to, no? Panalangin lang natin, wag namang uulan. Yan muna. Kay Richard. Sige, kakausapin ka na lang kasi focus namin dun yung sa slab dun muna. Saka na lang yung installation ng tiles muna rito. Okay. Malinis na, no? Wala. Yung ano? Wala naman nata ng release rin dun Yung overtime, ito na nga po pala yung mga nagagawa rito. Ito yung ating panibago pong hagdanan gawa po sa tubular 2x2, 2x6 at saka 2x4. Yan, nagwa
wiring pa rin po si Kuya Dindo rito. Yan, panibagong breaker po to. Dito may ceiling framing na tayo, pero hindi naman siya totally talaga na naka-flat. Medyo naka-slope pa rin kasi ito na po yung inabutan natin. Sakaling ipa-flat po natin to, bababa po banda tong header. So kapag dadaan yung tao dito, yuyuko na. Sa taas tayo. Nandun si Bilog at saka si Adonis. Dito tayo sa bubong. Ayan na yung mga nagagawa nila Adonis tsaka nila Bilog. Meron tayo isang galon ng Bulkasil dito. Papansin nyo, mahaba po yung bubungan nito, pero yung kalahati lang nito yung ginagawa namin dito. Yun lang yung sakop ng ating repair and maintenance para rito sa roofing. Tapos dun banda sa dulo, may napansin ako dun, may malaki siyang butas. Ayun o. Ayun. Bali, meron tayong mga tirang flashing dun sa lumina sa may ginawa natin sa phase 4. Yan, dadali na lang natin para malagyan po yun. Yung kasya na siguro yun, yung flashing dun. Tapos dito, yan, nag-a-apply na po sila ng mga sealant. So, Bulkasil yung gamit natin para sa sealant. Then, mag-a-apply tayo ng roof guard. Bali, 2 coats po yan. Bali, ito yung ulam namin ngayon at saka kanin. Yan, fried chicken. Yan, mainit-init pa. So hanggang dito na lang po muna yung vlog po natin ngayong araw po ng Martes. Nakita-kita na lang po ulit for the next video. Yan, paalam po muna.